Kamusta Reefers? Welcome back ulit sa channel. Kung bago ka pa lang sa Saltwater Aquarium, malamang excited ka na agad maglagay ng clownfish, isda, corals, at iba pang mga marine fish. Aminin natin, ito talaga ang pinaka-exciting na part ng hobby na ito. Pero gusto kong sabihin sa iyo na may isang proseso na hindi pwedeng laktawan kahit gaano ka pa ka-excited. At ito ang topic natin for today, ang nitrogen cycle. Sa totoo lang, ito ang dahilan kung bakit maraming bagong hobbyist ang nadidismaya. Maganda ang aquarium, malinaw ang tubig, naka-on lahat ng equipment, pero ilang araw lang namamatay agad ang isda. Hindi dahil malas ka, hindi dahil pangit yung napili mong isda, kundi dahil hindi pa ready ang aquarium mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang nitrogen cycle, paano ito nangyayari, bakit ito napakahalaga, at paano mo malalaman kung tapos na ang cycling ng aquarium mo. Kapag naintindihan mo ito, sigurado malaking tulong ito para maiwasan ang pagkakamaling kadalasan ginagawa ng mga beginners. So ano nga ba talaga ang nitrogen cycle? Isipin mo ang aquarium mo bilang isang maliit na ecosystem. Sa dagat, milyon-milyong bakterya ang tumutulong para linisin ang tubig. Sa aquarium naman, kailangan din natin yun. Kailangan nating buuin yung ecosystem na yun. Ang nitrogen cycle ay ang proseso kung saan ang mga beneficial bacteria ay unti-unting dumadami hanggang sa kaya nilang iproseso ang lahat ng waste sa aquarium. Kung walang bacteria, lahat ng dumi ay maiipon. At kapag naiipon na ang waste, lalabas ang isang chemical na tinatawag na ammonia. At dito nagsisimula ang buong nitrogen cycle. Saan nanggagaling ang ammonia? Maraming source ng ammonia sa aquarium. So, isa na dito, halimbawa, dumi ng isda, yung mga natira nilang pagkain, mga patay na halaman or algae, patay na isda or snails, nabubulok na shrimp kung shrimp method ang gamit mo. Sa bagong setup, wala pa namang isda, kaya kailangan nating gumawa ng artificial source ng ammonia para magkaroon ng pagkain ang beneficial bacteria. Maraming paraan para gawin ito. May gumagamit ng pure ammonia, may gumagamit ng fish food, at marami rin gumagamit ng shrimp method dahil mura, simple at madaling gawin. Kapag nagsimula ng mabulok ang shrimp, tataas ang ammonia level ng aquarium. Ito ang unang stage ng nitrogen cycle. Ito ang ginamit kong method, ang shrimp method. Kasi, unang-una sa lahat, kaysa bumili ako ng marami pang mga bagay na dagdag gastos lang para sa pagdodose ko. Katulad niyang pure ammonia, maraming products, maraming brands available online para idodose mo na lang yung ammonia. Kagandahan lang dun, controlled yung pagdodose mo. Kung gusto mo na hanggang 0.25 lang, 0.5, control mo kasi ikaw mismo yung nagdodose. Pero unang-una, bakit nga ba delikado ang ammonia? Ang ammonia ay parang lason sa aquarium. Para siyang lason sa mga isda. Kung mataas ito, nahihirapang huminga ang mga isda. Nasusunog ang kanilang gills. Nagiging stress sila. Nawawalan sila ng gana kumain. At kapag sobrang taas ng ammonia, maaari silang mamatay sa loob lamang ng maikling panahon. So sayang ang gastos mo, sayang ang effort mo, sayang ang excitement mo. Kaya kahit crystal clear ang tubig mo, kung mataas ang ammonia mo, hindi pa rin ligtas ang aquarium. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat na tingnan lang ang linaw ng tubig. Kailangan talaga ng water testing. So paano nga ba nawawala ang ammonia? So dito napapasok yung unang dose na ibibigay mo or isasalin mo sa tank mo at gagastusan mo. Hindi naman kamahalan ang pagsasalin or pagdodose ng beneficial bacteria.
Habang tumatagal ang cycling, unti-unti silang dumadami sa mga bato, buhangin, filter media, at halos lahat ng surface sa aquarium. So, kung mas marami kang rocks, mas marami kang biomedia, mas mapapabilis at mas dadami ang tirahan ng beneficial bacteria natin. Pero hindi ibig sabihin na mawawala na agad ang problema. Dahil ang produkto ng ammonia ay isa ring kemikal. Ito ang nitrite. Ano naman ang nitrite? Maraming beginners ang natutuwa kapag bumababa ang ammonia. Pero kapag nakita mong tumataas naman ang nitrite, good news na yun. Ibig sabihin gumagana na ang unang bacteria. May progress na ang nitrogen cycle mo. Pero tandaan, ang nitrite ay toxic din para sa mga isda. Nakakaapekto rin ito sa kalusugan ng mga isda. Sa madaling salita, hindi pa rin safe ang aquarium mo. Marami ang nagkakamali dito. Akala nila, kapag zero na ang ammonia, iniisip nila na pwede na agad silang maglagay ng fish. Pero kung mataas pa ang nitrite, hindi pa tapos ang cycle mo. So ano nga ba ang susunod na mangyayari? So habang tumatagal, may isa pang klase ng beneficial bacteria na mabubuo. Ang trabaho naman nila ay kainin ng nitrite. Kapag kinain na nila nito, magiging nitrate na ito. Ito na ang huling bahagi ng nitrogen cycle. So, ano nga ba? Delikado ba ang nitrate? Kasi, ito na ang huling bahagi ng nitrogen cycle mo. Oo, pero compared sa ammonia at nitrite, mas ligtas ang nitrate. Mas mababang level, kaya itong tiisin ng karamihan ng marine fish. Pero hindi ibig sabihin na pwede na natin itong pabayaan. Kapag sobrang taas na ng nitrate, maaari itong maging dahilan ng pagdami ng algae, stress sa mga isda, mabagal na paglaki ng corals, at pagkasira ng water quality. Kaya kahit tapos na ang cycle, kailangan pa rin ng regular maintenance. At ang solusyon para mababa ang nitrate, regular na water change, proper feeding, at tamang filtration. So paano nga ba malalaman kung tapos na ang nitrogen cycle? Ito ang pinaka-importanting tanong. Hindi basehan ang malinaw na tubig. Hindi rin basehan kung ilan ang araw na ng aquarium. Ang tanging basehan ay test results. Kapag nag-test ka at ang results ay ammonia mo 0 na, ang nitrite ay 0 na din, at may detectable na nitrate, yun. Ibig sabihin ay kompleto na ang nitrogen cycle. Handa na ang aquarium para sa unang livestock. Pero tandaan, dahan-dahan lang. Huwag mong ilagay lahat ng isda sa loob lang ng isang araw. Unti-untiin mo lang para makasabay ang beneficial bacteria sa pagdami ng waste. Kasi nga 'di ba, ang waste ng fish ang source ng ammonia. Yung pagkain ng fish na sobra, source din yun ng ammonia. So, pag nag-spike ang ammonia mo, magiging lason ulit ito para sa mga isda. Bakit inaabot nga ba ng ilang linggo ang cycling? Madalas itong itanong ng mga beginners. Bakit hindi pwedeng isalin mo na lang agad yung bagong bili mong isda sa bagong build mong aquarium? Diba? Bakit hindi pwedeng bukas agad? Ang sagot ay simple. Hindi instant ang bacteria. Hindi sila parang gamot na ibubuhos mo lang at dadami na sila agad. Living organism sila. Living organism ang beneficial bacteria. Kailangan nila ng panahon para dumami. Kailangan nila ng pagkain. At kailangan nila makabuo ng sapat na populasyon para kayanin ang waste ng aquarium. Kaya ang pinakamahalagang ingredient sa reef keeping ay hindi pera, hindi mamahaling equipment, hindi yung pinakamahal na ilaw, kung hindi pasensya. Kaya kailangan, pagpapasok ka dito, taasan mo ang pasensya mo. Ano ang mangyayari kapag hindi ka naghintay? Kapag minadali mo maglagay ng maraming isda habang hindi pa tapos ang cycling mo, biglang tataas ang ammonia. Hindi kakayanin ng bacteria. Magkakaroon ng ammonia spike, susunod ang nitrite spike, at dito magsisimulang magkaroon ng fish deaths.
Maraming beginners ang nag-aakala na may sakit ang isda. Minsan isisisi pa sa pinagbilhan. Pero ang totoong problema ay hindi pa mature ang aquarium mo. So paano ka nga ba magte-test nito? Sa aquarium ko, gumagamit ako ng API Saltwater Master Kit. Regular kong chine-check ang pH, ammonia, nitrite, tsaka nitrate. Hindi ako nanguhula lang. Hinahayaan kong ang test result ang magsabi kung anong susunod na gagawin ko. Mas maganda ang actual measurements kaysa umasa lang sa itsura ng tubig. Kung may isang bagay na gusto kong tandaan ninyo pagkatapos panoorin ng video na ito lang yun. Hindi mo kailangan madaliin ang reef tank mo. Ang mga isda at corals ay laging mabibili. Pero kapag namatay sila dahil minadali mo yung proseso, doble at doble lang ang gastos mo. Doble rin ang panghihinayang mo. Kaya bago ka bumili ng unang clownfish or ng kahit anumang coral, siguraduhin mo munang tapos na ang nitrogen cycle. Kung may natutunan ka sa video na ito, pakihit naman yung like. Mag-subscribe ka na rin. Di ka pa subscriber eh. At i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong reef tank updates. Maraming salamat sa panonood ah. See you sa next video. Happy reef keeping!